Tagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tao with evidence. Ako po, may binuking si VP Sara. Hindi lang pala flood control project, pera-pera, basura ni Martin Romualdez ang kinukurap niya. Pati din pala sa sugal. Naku kabibig, grabe ang mga revelasyon ni VP Sara, mga kabibig, kung saan mawiwindang ka talaga, masasya ka talaga, na matagal na palang alam ni VP Sara ito. Matagal na palang alam ito ni BBM, mga kabibig. Nung kauupo pa lang ni VP Sara at BBM, meron ng bali-balita itong ginagawa ni Martin Romualdez. Male-maletang pera dinideliver sa bahay niya. Alam ni VP Sara to, pero anong ginawa natin? Diba? Si VP Sara nagsabi na ang pera ng bayan ay hawak lang ng dalang tao, Martin Romualdez at Zaldico. Pero anong ginawa natin? Binash natin si VP Sara. Hoy, mga loyalista, mga bangagers, di ba? Binash nyo. Papansin ka lang, Sara. Paepal ka lang. Magsinungaling ka. Ngayon, ano na? Ano na ngayon? Sino ang hot issue ngayon? Zaldico. Di ba? Nasaan Zaldico? Nagtatago. VP Sara, nandiyan sa Pilipinas as a working vice president at maraming programa siyang nagawa sa OVP. Ay eto kabibig, huwag kang masyak ha. I'm sure alam na natin to, pero ngayon lang talaga napag-usapan, ngayon lang na-connect, ngayon lang na therefore conclude tama si VP Sara. Eto kabibig, panoorin nyo si VP Sara at yung mga bangagers dyan na suporta ni Martin Romualdez na until now, sinasahuran pa rin ni Martin Romualdez na baguhin ang statement o awayin si VP Sara. Ay, eto na mga kabibig, mahihiya talaga kayo. Watch this video. Sa mga lumalabas sa Senate hearings, allegations of bags of money being delivered po kila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. Any reaction on that? Billions of... Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung suitcases na yon. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. Hindi na ako nagulat, ma'am. Kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag-usapan in public kasi walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko first hand kung ano yung nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na kung ano yung sistema, ano yung ginawa nila at paano nila ginagawa yun. Diba kabibig? Gulat ka? Huwag kang magulat. Matagal na yan. Hindi lang pinick up ng media. Ayaw lang pag-usapan. Sabi pa nga ni Senator Dante Marcoleta, ang baho-baho ng media ngayon. Opo. Madaming bigayan, madaming bayaran sa mga media. Yung iba hindi naman niniwala sa media. Ito pa. Hindi makapigilan ni Martin Romualdez na magsalita tungkol sa pasabog ni VP Sara. Allegation daw yun ni VP Sara. Ito ha. Statement on the allegations made by VP Duterte. Sabi ni Martin ha. Narinig ko ang mga akusasyon. Diretsahan kong sasabihin, hindi totoo na ako'y tumatanggap mula sa illegal na sugal. Story mo yan. These stories about suitcases of cash are pure fiction. Lahat guni-guni.
madaling magturo, madaling mag-imbento, pero ang katotohanan hindi kayang patunayan. Until today, wala pa rin ipinakitang ebidensya. Puro sabi-sabi lang, iniulit-ulit. Oh! Wala nang ebidensya, Bibi Sara. Sa isyong Okada, Delaware, malinaw, hindi ako kasali, hindi ako iniimbestigahan, at hindi ako akusado. Wala akong kinalaman sa mga kasong iyan na away ng dalawang negosyo. Binabalik lang ngayon para siraan ako. Wow! Martin, sisiraan ka ni VP Sara. Talaga ba? Sirang-sira na ang pangalan mo, Dong. Sirang-sira na talaga, as in to the highest level. Kung akala mo, hindi sira pa ang pangalan mo, si Cheese nga gigil na gigil sa'yo eh. Di ba? Nakakalungkot na ang mismong vice presidente na inakusahan at na-impeach ng House dahil sa maling paggamit ng pondo ay siya pang nakakalat ng ganitong kasinungalingan. Hala, natatawa talaga ako to. Binubrought up pala nila ang confidential funds ni VP Sara ba? Na halata namang wala talagang patutunguhan ng issue. Ngayon, Martin, ang issue ay flood control project anomalya. May witness na nagsalita. Diba? May witness na. Tapos sabi mo, witness? O meron bang video or ebidensyang papakita sa inyo? Maghintay ka. Darating tayo dyan, sabi ng ilang mga kabibig. When the source itself has lost credibility, why should anyone believe these baseless claims? May kabibig, sa iyong palagay, sino ang mas may kredibilidad? Si Martin Romualdez or si VP Sara? Take note, noon, sinabihan tayo ni VP Sara na ang budget ng Pilipinas ay hawak ng dalawang tao, Martin Romualdez at Zaldico. Hindi maniniwala kasi ganito si VP Sara, may impeachment and so on and so forth. Ngayon, ano nangyari? Nagkamalas-malas na. Rizaldico, hindi na maghagilap, hindi na makikita, nag-resign na bilang congressman. Si Martin Romualdez, kumusta na? Ewan ko kung nasaan. Hindi na rin nagpapakita. Pero, palaging kung may mga issue tungkol sa kanya, nag-release ng mga statement. So ngayon, sino ang may kredibilidad? Sino ang nagsasabi ng katotohanan? Nako po, when the source has lost its credibility, why should anyone believe these baseless claims? Talaga ba? Na-impeach si VP Sara sa Kongreso? Kasi may bayarang nangyari. Binulgar na ni Cheese Escudero ang lahat. Martin, wala ka nang kawala. Yung impeachment ni VP Sara, it's not for credibility, accountability, and transparency. It's all about you na gusto mong mawala si VP Sara. Inamin na ni Cheese Escudero lahat. Wala ka nang kawala, Martin. Kung sa mga dilawan ka pa, kasali kang sa tai. So yun, kabibig ha. Well, Martin has the right naman to speak up, di ba? Wala namang problema doon na i-deny niya. Lahat naman dinideny nila eh. Wala namang sinungaling na sabihin, oo, sinungaling ako. Oo, totoo yan. Wala naman na-impeach daw sa House. Pina-impeach mo si VP dahil tinik siya sa mga garapalang ninyong pagnanakaw ni Zaldico, corrupt. Sabi ng mga Congress, 150M kapalit pirma, impeach Sara, kwento mo sa pagong. Sira ka na bo sa taong bayan, matagal na. Ito ay testing lang kung gaano katigas ang mukha mo, kung mas matibay ba sa mga flood control projects palto ng DPWH. Si VP Sara or si Martin, at sino may kredibilidad ngayon? Ang bilis ng karma nila, no? Noon, grabe yung panghahatak na kay VP Sara, yung mga congressman na iyon, yung mga quadcom, remember quadcom, grabe ang ginawa nila kay VP Sara. Pero nasaan na sila na ngayon? Bakit ang tahimik-tahimik na nila? Kasi, ang panahon na yon ay para kay VP Sara. Lahat ng ginawa nila kay VP Sara, babalik sa kanila, times 2, times 3. Tingnan mo kay Zaldico, nag-resign na. Sinong una na-impeach? Si Zaldico, nawala na sa passing, hindi na makikita. Nag-resign na si Zaldico, kabibing.